Kinumpirma sa India ang dalawang kaso ng Nipah virus na isang zoonotic disease o mula sa hayop na maari umanong makahawa sa tao. Dapat nga ba itong ipangamba ng ating bansa? Upang bigyan sagot, makakausap po natin ngayong tanghali ang tagapagsalita ng Department of Health na si Assistant Secretary Albert Domingo. Doc Albert, magandang tanghali sir. Welcome po sa DZRH TV. Yes, magandang tanghali, Yuel. Magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Opo, tungkol dito sir sa zoonotic, bago nga ba ito? Parang hindi tayo nakapahinga mula sa takot sa super flu. Ngayon naman po ay itong Nipah virus. May dapat nga po ba tayong ikapangamba ukol po dito? Maganda yung punto mo, Yuel, no, na mukhang di na tayo nagpahinga sa kaba. Hindi po bago ang Nipah virus. 2014 pa ho, kilala na ho natin siya. Nakita na natin siya dati sa Sultan Kudarat. Wala na po yun, no? Gumaling na po. Ang tagal na, more than 10 years ago. Pero napansin natin na tila baga, pagkatapos ng COVID-19, ang bawat bagong or tingin natin na bago na sakit, na virus, na bakterya at sa bilis ng ating social media ay natitrigger yung ating tinatawag na post-traumatic stress disorder. Natatanong tuloy ngayon na Asek. Magkaroon down. So, yan yung mga nangyayari ngayon. Kaya Asek? ating kilala Asek Albert? Babalikan ho natin Well, ang Doc Albert, naririnig nyo na po kami? naririnig na ba? Opo, medyo nagpuputol lang yung ating linya sir, pero as you were saying po, meron ng mga gumaling na, may na-detect tayo dati, pero may gumaling na. Opo, matagal na po yan. 24 po yan. Hindi po sa bagong virus. Sinasabi may lumabas na bago ngayon. Hindi man po. Babalikan ho natin at i-re-establish natin muli ang ating linya kay Doc Asek Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health para mabigyan linaw din. Mahalaga na malaman natin itong mga punto ukol sa may dapat nga ba tayong gawin sa gayong may naitalang mga kaso ng Nipah virus sa ibang bansa. Babalikan ho natin maya-maya si Doc Albert Domingo. Samantala, balikan natin ang ating linya kay Health Assistant Secretary, Spokesperson, Doc Albert Domingo. Doc Albert, pasensya na ho, nagkaroon lang ng technical difficulties. Magandang tanghali po muli. Yes, magandang tanghali, Yuel. Magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Malinaw na po ba tayo? Very clear na po, Doc Albert. Reiterate lang Go natin, ahead. sir. Opo, yung kanina na nabanggit nyo ho na hindi na bago, wala naman tayong dapat ikapangamba dito sa Nipah virus? Opo, hindi po bago ang Nipah sa matagal na tila baga pagkat ng COVID-19, lagi nakakaroon tayo ng post-traumatic stress disorder. Kinakabahan po ang mga tao kapag may nababalitaan na ganitong virus, ganitong mikrobyo, at yun nangyayari ngayon. Kasi 2014 pa lang, kilala na po natin yung Nipah virus. Pagdating ho sa nabanggit nyo ho kanina yung COVID-19, before may mga panawagan na maagang magsagawa ng restriction sa mga flights at sa mga screening sa mga dumarating hong pasahero. Ngayon ho ba nakikita ho na Department of Health na posible din nating gawin ito sa hinaharap kung dumami pa yung mga magpo-positive na cases ng Nipah virus? Well, bago pa mag-2019, bago pa mag-COVID-19, kilala na natin to eh. Hindi tayo nag-flight restrictions noong 2014, na-solve pa rin natin yung ating Nipah virus problem. In other words, hindi po yun importante dito. Alam po natin, kinakabahan tayo dahil may balita mula sa ibang bansa. Pero kung mapapansin nyo po, maski ang Thailand mismo, hindi rin naman sila nag-flight restrictions eh. Nagsiscreening lang po sila. So hindi po laging solusyon ang lockdown pagdating sa mga usapin ng public health. Panghuli na lamang po, Asek, sa atin hong mga kababayan, ano ho ang
mensahe ng Department of Health. Dahil ngayon ho online, iba yung nadadala nitong takot na baka dahil nga January tayo ngayon, ganito rin yung umpisa ng COVID season noong 2020. Hindi, Yuel, ganito ang simula ng January ever since sa COVID season. Naalala niyo po, mga 2 taon nakaraan, tinanong niyo rin po ang mabuting lingkod natin tungkol sa human metapneumovirus na wala rin po naman yun. Ilang linggo lang yung nakalipas, ang pinakauso, super flu, sinabi po namin na wala lang rin po yun at wala rin po naman yun. Hindi po natin dapat hinahabol ang bawat headline. Hindi natin dapat hinahabol ang bawat bagong uso na balita dahil mas nakakatakot po yung virus ng misinformation at kaba. Makinig lamang po tayo sa ating health authorities at sa mainstream media para sa mga mensahe tungkol sa ating kalusugan. Pero sa pagdating naman ho sa bagay, dapat laging malinis tayo sa ating hygiene. Ano, Doc? Yung palagiang paghuhugas ng kamay, pag face mask, lalo kung may nararamdamang kakaiba. Actually, well, hindi yan ang solusyon sa lahat. Hindi face mask ang solusyon sa lahat. Importante ho, makinig tayo sa impormasyon dahil ang transmission ng ating Nipah virus ay hindi airborne. Hindi naman ho tayo kumakain basta-basta ng karne ng mga hayop na hindi dumadaan sa National Meat Inspection Service. Kaya yan po yung mga dapat na punta natin na bantayan at lagi tayong tumutok sa DOH at iba pang mga health authorities. Alright, maraming salamat ho sa paglilinaw at paggarantiya sa atin hong publiko. Maraming salamat, Doc Albert. Magandang tanghali. Salamat rin, Yuel. Magandang hapon.